Nakarating na ang mga bida sa lungsod ng Rustboro at kasalukuyang nag-e-enjoy sa tanawin mula sa isang tore. Paglingon ni na Brock, May, Max, at Pikachu ay nagulat sila nang makitang bumili si Ash ng kung ano-anong mga souvenir, kaya nagmukha na itong ewan at nakakahiya ng kasama. Pagkatapos nito, humingi ng paumanhin si Ash sa kanyang mga kaibigan at sinabing biro lang ang lahat. Biglang may napansin si Max na isang nag-iisang poliwag sa ilalim ng isang upuan. Nilapitan niya ito at nag-alok ng tulong na nagpakalma naman sa poliwag. Napansin din ni Max ang isang simbolo sa buntot nito. Isang babae ang lumitaw na kanina pa pala hinahanap ang poliwag. Isang grupo ng mga bata ang natuwa nang makitang nahanap na ni Binibining Roxanne ang nawawalang poliwag. Sinabi ng isang batang babae sa batang lalaki na nakawala ng poliwag na wala namang nangyaring masama rito, pero pinagalitan siya ng isa pang masungit na bata dahil nasira raw ang kanilang lakad. Inawat ni Roxanne ang pagtatalo at sinubukang kumbinsihin ang mas batang lalaki na hindi siya dapat matakot sa mga Pokemon. Sinabi ni Roxanne sa mga bata na kailangan na nilang bumalik sa akademya. Ipinakilala ni Roxanne ang grupo mula sa Pokemon Academy, na kilala rin bilang Pokemon Trainer School, isang institusyon kung saan nag-aaral ang mga bata tungkol sa mga Pokemon. Namangha si Max at hiniling sa kanyang ate na bumisita sila sa akademya, pero ipinaalala ni Ash na mayroon pa siyang gym battle na dapat tapusin. Narinig ito ni Roxanne at sinabing ang gym ay katabi lang ng akademya, kaya naman nakumbinsi ni Max si Ash na dumaan muna sila sa paaralan. Habang naglalakad ang mga bida sa loob, isang lalaki ang naglibot sa kanila kahit na gustong-gusto na ni Ash na makipaglaban sa gym leader. Ipinakita sa kanila ang klase kung saan nag-aaral ang mga estudyante para maging Pokemon Doctor. Ipinakita rin ang klase para sa mga Pokemon contest na ikinatuwa naman ni May at ninais na mag-enroll. Ang huli ay ang klase para sa pakikipaglaban gamit ang Pokemon na nagpahanga kay Ash. Hindi masyadong natuwa si Max, kaya nagpa siya ang lalaki na ipakita sa kanila ang klase para sa mga nagsisimula pa lamang o beginner's class. Samantala, sa tore, naisip ng Team Rocket na magandang ideya ang magbukas ng souvenir shop para yumaman. Ipinakita ng lalaki ang beginner's class, makikita si Professor Oak sa isang screen habang nagtuturo sa mga estudyante. Binati ni Professor Oak ang mga bida at nakilala niya si Max, na halos hindi makapagsalita sa sobrang tuwa. Naitanong ni Oak kung nanalo na ba si Ash sa gym battle, pero sinabi ni Roxanne na hindi pa sila nagkakaroon ng oras para rito. Napagtanto ni Ash na si Roxanne pala ang gym leader ng lungsod ng Rustboro, na mabilis na nakapagtapos sa akademya dahil sa kanyang mahusay na estilo sa pagsasanay. Nakiusap si Roxanne kay Ash na ipagpaliban muna ang laban dahil kailangan niyang turuan ang kanyang mga estudyante, at tinanggap naman ni Ash ang alok. Nagpaalam na si Professor Oak sa lahat, pero pinigilan siya ni Max at sinabing nabasa niya ang lahat ng libro nito, napanood ang mga TV show, at napakinggan ang mga radio show nito, dahil siya ay isa sa mga masugid na tagahanga nito. Ikinarangal at ikinatuwa ito ni Professor Oak bago nag-log out. Isang bata ang sumubok sa kaalaman ni Max tungkol sa kung anong mga atake ang epektibo sa iba't ibang type ng Pokemon, at nasagot ito ni Max ng tama. Pinakalma ni Roxanne ang bata na nagngangalang Tommy, at ipinaalala na ang mga estudyante ay dapat maging magkakaibigan at mag-aral ng magkasama. Iminungkahi ng lalaki kay Max na sumali muna sa akademya sa loob ng isang araw. Masaya si Max at sinabihan si May na dapat din itong mag-aral para sa gym battle, kahit na gusto ni May na iwasan ang pakikipaglaban. Binisita ng mga bida ang Pokemon Vault na puno ng mga Pokeball. Tinatanong ni Max si Roxanne kung sumusunod ba ang mga Pokemon sa iisang trainer lamang. Kinumpirma ito ni Roxanne, pero sinabing ang mga Pokemon sa Vault ay sanay na at sumusunod sa kahit na sino. Nag-e-espiya ang Team Rocket sa kanila at nagplanong nakawin ang lahat ng ito. Nagsasanay si Pikachu sa paggamit ng Iron Tail, pero hindi pa niya ito lubos na master. Kinaumagahan, nagbabasa si Max ng libro sa loob ng klase. Isang batang babae na nagngangalang Anita ang tumabi kay Max. Inisip ni Max na mapalad si Anita dahil nakatira siya sa lungsod ng Rustboro para matuto, pero inamin ni Anita na sila ni Kenny ay pinilit lang ng kanilang mga magulang na pumasok sa akademya. Pinaliwanag ni Anita na natatakot si Kenny sa mga Pokemon, kahit pa iginigiit ng mga matatanda na dapat ay bata pa lang ay nakikipag-ugnayan na sa mga Pokemon. Lumitaw si Tommy na naiinis na makita si Max. Sinabi ni Anita na ayaw niya kay Tommy dahil palagi itong umaastang alam niya ang lahat at sinusubukan na sagutin ang lahat ng tanong. Iniisip niyang nakakatawa na makitang nasagot ni Max ang mga tanong ni Tommy at mayroon pa palang mas matalino rito. Dumating si Roxanne at nagsimula na ang klase. Nanood sina Ash at Brock, habang si May naman ay dumalo sa pagsasanay para sa Pokemon contest. Inilabas ni Ash at Brock ang kanilang mga Pokemon sa hiling ni Roxanne. Natutulog ang Lotad, kaya ginising ito ni Brock, pero lutang pa rin ito at nagtataka sa nangyayari.
Sinabi ni Roxanne na si Ash ay isang finalist sa Johto League at si Brock naman ay dating gym leader ng lungsod ng Pewter. Inutusan ni Brock ang kanyang lotad na gumamit ng water gun, pero dahil lutang pa rin ito, kay Brock nito nagamit ang water gun. Nang makitang mag-isa si Kenny, ipinakilala ni Ash si Pikachu sa kanya para makumbinsi itong kaibigan ng mga Pokemon. Gayunpaman, sinadya ni Tommy na mawala ng balanse at tinapakan ang buntot ng Poliwag, kaya gumamit ito ng water gun, pero buti na lang ay naitulak ni Max si Kenny palayo. Humingi ng paumanhin si Tommy at sinabing aksidente lang ang nangyari, pero inakusahan siya ni Alice na sinadya ang nangyari. Nagkunwaring inosente si Tommy at tinukso si Max. Aalis na sana si May para kumuha ng quiz, pero lumabas na lang siya ng klase. Sumama siya kina Ash at Brock sa training center, kung saan pumili sina Max at Tommy ng mga Pokeball para lumaban. Inilabas ni Tommy ang isang Magby, habang si Max naman ay Poliwag. Nag-iisip si Max ng diskarte, pero gumamit ang Magby ng flamethrower, kaya gumamit ang Poliwag ng defense curl para protektahan ang sarili. Paulit-ulit na nag-flamethrower ang Magby habang puro depensa naman ang ginagawa ni Max. Bago pa matalo ng Magby ang Poliwag, biglang tumunog ang alarm. Tumakbo ang lalaki sa kanila at ibinalitang nanakaw ang lahat ng Pokeball mula sa vault. Lumitaw ang Team Rocket na nakasakay sa isang makina na mukhang Wurmple at binanggit ang kanilang moto. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt pero hindi ito umeepekto kaya inaasar lang sila ng Team Rocket. Inilabas ni Brock ang Fortress, pero inilabas naman ni Jessie ang kanyang Suviper na gumamit ng Poison Tail. Inilabas ni May ang kanyang Wurmple para mag-string shot, pero nakontra ito ng pin missile ng Cacnea ni James. Inilabas ni Jessie ang kanyang sariling Wurmple na ikinagulat ng lahat dahil nakahuli rin pala sila. Nainsulto si Jessie nang marinig na kamukha ng Wurmple niya ang kay May dahil tingin niya ay mas cute ang sa kanya. Inutusan ni Max ang Poliwag na lumaban, at pinayuhan siya ni Kenny na gumamit ng water gun dahil baka matalo siya kung puro depensa lang. Sinunod ni Max ang payo, kaya gumamit ang Poliwag ng water gun at natalo ang Suviper. Nainis si Tommy kaya inutusan niya ang Magby na mag-flamethrower, na tumalo naman sa Cacnea. Aatake na sana si Ash, pero pinigilan sila ni Roxanne para hayaan ang mga bata na gumawa ng plano laban sa Team Rocket. Gumamit ang Poliwag ng water gun pero nakapagdepensa ang Team Rocket. Gumamit ng pin missile ang Cacnea pero gumamit ang Poliwag ng Protect. Napansin ng Team Rocket na parang uminit ang makina dahil inaatake na pala ito ng flamethrower ng Magby. Inutusan ni Anita ang PG na gumamit ng wing attack para putulin ang tali ng mga ninakaw na Pokeball. Inilabas ni Roxanne ang kanyang Geodude na gumamit ng rollout at pinasabog ang makina na nagpatalsik sa Team Rocket. Naging kaibigan ni Kenny ang Magby at Poliwag habang nag-uusap naman sina Max at Tommy tungkol sa mga nangyari. Natuwa sina Ash, May, at Roxanne dahil naging magkakaibigan na ang grupo. Pinuri ni Brock ang Geodude ni Roxanne at binalaan si Ash tungkol sa darating na laban nila ni Roxanne. Sumagot si Ash na ayos lang dahil gusto niya ng malakas na kalaban habang nakita naman ni Roxanne na handa na si Ash para sa gym battle. Nagsasanay sina Ash at Pikachu kung saan halos mamaster na ni Pikachu ang moves na Iron Tail para sa laban sa gym ng lungsod ng Rustboro habang nanunood sina May, Max, at Brock. Gayunpaman, sa ikalawang pagkakataon ay nabigo ang move dahil kailangan pa ni Ash at Pikachu ng higit na pagsasanay. Nagpahinga muna sina Ash at Pikachu habang tinatalakay naman ni Brock na ang Geodude ni Roxanne dahil sa mataas na level nito ay magiging isang mahirap na hamon pa rin kahit na mamaster ni Pikachu ang Iron Tail. Nagtanong si Max kung ano ang tingin ni May sa laban, kung saan sumagot si May na hindi siya makikipaglaban, na ikinagulat ng lahat. Ipinaliwanag ni May na gusto niyang maging isang Pokemon Coordinator. Noong una, gusto lang niyang maglakbay, at ang pagiging trainer ay isang magandang dahilan lamang. Subalit, matapos silang makasama sa paglalakbay, nagbago ang opinyon ni May at nagsimulang magustuhan ang mga Pokemon, at naramdaman niyang ang pagiging coordinator ang bagay sa kanya. Suportado ni Ash at Brock ang kanyang ideya, habang ipinaalala naman ni Max na ang pagiging coordinator ay isang mahirap na trabaho, bagaman nangako si May na gagawin niya ang kanyang makakaya. Nagbabasa si James at nagulat nang malaman na ang babaeng tumalo sa kanila noon ay isang gym leader. Nagplano sina Jessie at Meowth na magbalat kayo at nakawin ang mga Pokemon, pero ipinaalala ni James sa kanila na hindi sila kailanman naging matagumpay doon. Sa halip, nagmungkahi si James ng isang bagong plano para ipahiya ang gym leader sa pamamagitan ng paghuhukay ng isang tunnel. Pumasok ang mga bida sa gym at nakitang naghahanda ang mga manggagawa sa field para sa gym battle. Ikinarangal ni Roxanne na gagawin ni Ash at May ang kanilang unang Hoenn Gym Battle sa lungsod ng Rustboro, pero ipinaliwanag ni May na magiging coordinator na lang siya. Naintindihan ito ni Roxanne dahil ang mga trainer ang pumipili kung paano sila makikipag-ugnayan sa mga Pokemon.
Inihanda na ng mga manggagawa ang field na ang totoo ay mga estudyante pala ni Roxanne. Nagpasya si Roxanne na i-video ang kanyang laban kay Ash para ipakita sa kanyang mga estudyante kalaunan. Bago magsimula ang laban, ipinahayag ni Max ang kanyang pananabik na makapanood ng unang gym battle dahil sila ni May ay hindi kailanman pinayagang manood sa pakikipaglaban ni Norman dahil baka maabala nila ang mga challenger. Inilabas ni Roxanne ang kanyang Geodude at si Ash naman ang kanyang Trico. Ipinaalala ni Brock kina May at Max na nasa panganib ang Trico dahil wala itong alam na kahit anong grass type moves. Nagsimula si Trico sa quick attack pero hinarang ito ng Geodude. Gumamit ang Geodude ng Mega Punch na nagpatalsik kay Trico. Gumamit si Trico ng Pound habang nasa ere at dahil sa bilis ng pagbagsak nito ay napatalsik ang Geodude. Labis na namangha si Max sa estratehiya ni Ash. Gayunpaman, tumayo ang Geodude at gumamit ng rollout. Tumalon si Trico, pero tumalon din sa ere ang Geodude at gumamit ng Mega Punch na nagdulot ng malubhang pinsala sa Trico. Nakiusap si Ash kay Trico na tumayo, kaya pinilit nitong tumayo, pero bigla rin itong natumba at nahimatay dahil sa pagod. Pinili ni Ash ang kanyang Pikachu para lumaban, na sa tingin ni Roxanne ay hindi magandang ideya, pero ginalang ni Roxanne ang desisyon ni Ash. Gumamit si Pikachu ng Thunder, na nagtanggal sa karamihan ng mga bato mula sa battlefield. Naghuhukay ang Team Rocket ng tunnel, kahit na nagrereklamo si Meowth na pagod na siya at sinabi ni Jessie na dapat ay bumili na lang sila ng bagong makina. Inisip ni James na tamad ang mga ito at ipinaalala sa kanila na gumastos sila ng malaking pera para sa Wurmple machine. Ano't-ano pa man, ipinaliwanag ni James na naghuhukay sila patungo sa gym at huhulihin ang Geodude at Pikachu, pagkatapos ay dadaan pabalik sa tunnel. Sa ganoong paraan ay hindi sila gagastos ng malaki sa mga makina, kahit na maging isang sako na ang kalabasan ng plano. Samantala, gumamit ang Geodude ng Rock Throw, pero gumamit si Pikachu ng Quick Attack para iwasan ang mga bato. Gayunpaman, napalapit si Pikachu sa Geodude na gumamit naman ng Mega Punch para patalsikin si Pikachu. Gumamit ang Geodude ng rollout pero dahil patag na ang field, hindi nito makontrol ang kanyang paggalaw. Gumamit ang Pikachu ng Quick Attack para makalapit sa Geodude at tinalo ito gamit ang Thunder. Namangha si Roxanne kina Ash at Pikachu dahil ito ang unang pagkakataon na natalo ng Electric type ang kanyang Geodude. Bilang kanyang ikalawang Pokemon, inilabas ni Roxanne ang Nosepass para lumaban. Sa kabila ng kanyang pagkapagod, gumamit si Pikachu ng Iron Tail sa Nosepass na direktang tumama rito. Inatake ng Nosepass si Pikachu na umiwas naman at gumamit ng Iron Tail. Dahil hindi pa niya master ang move, nabigo si Pikachu na isagawa ito ng maayos. Gumamit ang Nosepass ng Rock Tomb para ikulong si Pikachu, pero gumamit si Pikachu ng Thunder para palayain ang kanyang sarili. Nakahukay na ang Team Rocket ng tunnel ng direkta sa ilalim ng gym. Nararamdaman ni James na malapit na nilang manakaw si Pikachu. Gumamit ang Nosepass ng Sandstorm na nagpalabo sa paningin ng lahat. Dahil sa kanyang electromagnetic na ilong, nahanap ng Nosepass si Pikachu sa gitna ng Sandstorm at napatumba ito. Dudurugin na sana ng Nosepass si Pikachu pero umiwas ito. Gumamit ang Nosepass ng Rock Tomb pero sumablay ito dahil sa quick attack ni Pikachu. Pagkatapos nito, umikot-ikot si Pikachu sa paligid ng Nosepass para lituhin ito. Gumamit si Pikachu ng Iron Tail, pero muli itong nabigo dahil sa pagod. Gumamit ang Nosepass ng Thunder Wave, pero umiwas si Pikachu, kaya ang Team Rocket na naghuhukay pa itaas ang tinamaan ng Thunder Wave at tumalsik palayo. Inamin ni Roxanne na natutunan niya kay Ash kung gaano kahalaga ang paggamit ng hindi inaasahang mga atake. Gayunpaman, nagulat si Roxanne na kaya pa ring lumaban ni Pikachu. Ipinaalala sa kanya ni Ash na kapag nagiging mahirap ang laban, mas lalo silang ginaganahan lumaban ni Pikachu. Sumugod si Pikachu sa Nosepass na gumamit ng Zap Cannon pero hinigop ni Pikachu ang atake at ginamit ito para atakihin ang Nosepass na nagresulta sa pagkakaparalyze nito. Dahil sa paralyze, hindi na makagamit ang Nosepass ng Rock Tomb. Inatake ni Pikachu ang Nosepass gamit ang Iron Tail na na-master na nito at tinalo ang Nosepass. Dahil dito, ang nanalo sa laban ay si Ash. Sa labas, sinabi ni Roxanne na labis siyang humanga sa kakayahan ni na Ash at Pikachu, at nagpasalamat dahil marami siyang natutunan sa kanilang laban at siguradong ganoon din ang kanyang mga estudyante na manunood sa nai-record nilang laban. Para sa pagkapanalo, ibinigay ni Roxanne kay Ash ang Stone Badge.